sure there are no wealthy strangers who are desperate enough to send you money. This is a friendly reminder from the country's premier IT show, Convergence. Sa Pangulo, nagpapasalamat na kami sa programang Approve sa pagbibigay ng sa NYC ng ganitong pagkakataon para ipaalam sa ating mga mamamayan at sa ating mga kabataan na ang pamahalaan ay katulad ng National Youth Commission ay may mga programa at may mga serbisyo lalong-lalo na sa mga polisiya para sa ikaunlad ng ating mga kabataan. In behalf of the National Book Development Board, I would like to thank Net25 for taking the time to feature our agency. I hope through this wonderful show, you will decide to be the partner of NBDB in our future projects. This program is Approved! Okay, thank you very much NYC at saka sa National Book Development Board of the Philippines. Ngayon, ang kasama natin sa ating munting tahanan si Mr. Efren Juan Borsi Jr. and Ms. Delia Lorenzo, Division Chiefs ng Planning and Policy Office ng Marina Maritime Industry Authority. Sila ang authority sa ating mga karagatan, katumbas ng LTO at saka ng CAA at saka ng ATO sa panghimpapawid at saka sa ating kalupaan. Okay. Now ma'am, kanina iniwanan natin yung tungkol doon sa passenger, I suppose kapag may mga paglabag din or merong mga nangyayaring hindi maganda, mga sakuna, mga pagkukulang, sa inyo din inire-report. Okay? So, anong department sa inyong opisina ang pwedeng lapitan ng ating mga kababayan kapag may hinaing sila tungkol sa shipping? With regards to shipping, mayroon kaming tinatawag na enforcement office. Okay. Bale, yun yung responsible office na sila dapat ang ng enforcement and monitoring ng mga rules and regulations ng Marina. They can file a complaint there. Tapos, ang ginagawa niya ng enforcement office, bale, nire-refer po yan sa kung it involves domestic shipping, inaano yan ng domestic shipping, tapos pina-forward sa Maritime Legal Office namin for appropriate yung tinatawag na procedures. So mag-i-issue ng mga tinatawag na show cause order para kung ang violation sa sa vessel, shipping companies, they will be given due process para ma-relieve concerns. Okay. Now, ma'am, kasi 'di ba, medyo tricky itong inyong responsibility kasi mga barko, pag nakapaglayag na yan, medyo delikado na mahirap na habulin. Meron ba tayong mga kaalyansa in the international community na kaisa natin sa pagpapatupad nitong mga rules and regulations, mga guidelines para sa safety ng maritime industry? Actually, nabanggit mo nga, kasi pagka sa international, meron tayo yung organisasyon, yung International Maritime Organization, na kung saan yung ating mga polisiya na ini-implement sa ating bansa, ini-align natin dun sa mga nilalabas ng International Maritime Organization. Okay. So, pagka international yung paglalayag, meron din yung LRIT. Na safety. Yun yung parang kumbaga, parang GPS. Ang ano niya, parang nata-track kung nasaan yung mga... Minomonitor mo yung vessel. Oo, yung mga vessel kung saan sila nandoon. Lalo na yung ating mga Philippine registered vessels, mata-track natin kung nasaan sila. Okay. I'm just curious kasi meron tayong mga kaibigan ng mga marino, no, and they are employed by foreign entities. So how do we help taking care of them and their welfare kapag sila ay unang-una nasa ibang teritoryo na ng katubigan o minsan mga bansa mismo, pagkatapos yung employers nila ay hindi naman mga Pilipino? How do we monitor them? Actually, with regards to the employment of our seafarers, ang responsible agency is the PRA. Okay. Oo. Bali, ang responsibility ng Marina is more on the documentation of our seafarers. However, may mga instances wherein yung mga seafarers natin nagpa-file din ng complaint sa Marina. Then, ang ginagawa ng Maritime Legal Affairs Office natin is ini-evaluate kung hanggang saan pwedeng makatulong ang Marina.
Kung kailangan coordination with other government agencies na talagang silang may charter or may mandate. So, ini-endorse ng Marina. Alright. So, what you're telling me, Sir Efren, ay yung mga marino natin, documentation sa inyo muna. And then, pagka sila'y na-empleo na, it's the POEA na. But there are instances as well na sa inyo bumabalik at sa inyo nagrereklamo. Okay. So, Alright. ang ginagawa ng Marina nga, sabi ko nga is, to assist the seafarers, ano ang narapat na gagawin kung kailangan coordination with other government agencies. Right, okay. Ginagawa naman. Meron pa tayo. Dagdagan ko Yes, na, ma'am. Miss Elaine, yung bagong function na napapunta po sa ating ahensya sa Maritime under EO 75 na nabanggit doon sa ating tape, na ang Marina nga ngayon ang nag-i-issue ng ating standard of training, certification, and watchkeeping para sa ating mga manlalayag. Okay. So, Mr. Borsi can explain further kung ano itong bagong function ng Marina. Yes, sir. Actually, itong bagong function na napunta sa Marina, by virtue of the issuance of Executive Order 75, ito yung dating piniperform ng other government agencies. Kaya lang, dahil nga doon sa sinabi ng kasama ko dito with regards to International Maritime Organizations, mayroong tinatawag na mga sila ang nag-ano ng policy with regards to our seafarers. So may mga observation sila na kailangan i-streamline ng government natin ang functions with regards to seafarers. Kaya napunta po sa amin. Itong STCW na sinasabi, this is yung tinatawag na competency certificates wherein ito yung may mga training requirements ang IMO depende sa klase ng barko. Kasi iba-iba yan eh. Right. Kung may cargo, tanker, passenger. So iba-ibang training requirement. So ang Marina ngayon ang nagre-regulate dito sa mga training centers na nagkakandak niyan. So Just to make sure that the standards are the standards apart. are Okay. na-maintain. That's good to Then, know. Marina na rin, after ng training nila, ang Marina ngayon ang mag-i-issue ng tinatawag na Certificate of Proficiency. Okay. Yun na yun, yung dokumentong hawak ng mga seafarers proving na talagang competent sila to perform their function. Was it ever under the jurisdiction of the TESDA? Whose jurisdiction was it before it was turned over to Marina? Actually, ang nag-function nung sa STCW is the Maritime Training Center under the DOLE. Okay. Yeah, and that for the officers, the PRC is the one issuing the certificates, and for the ratings, it was the TESDA. Okay, so silang dalawa ngayon, kayo na lang, Marina na lang. Alright. For this, ngayon, ang ano lang muna is yung mga sa ratings, yung function ng TESDA, yung issuance for the ratings, yun yung sa Marina muna. Tsaka MTC. MTC. For the officers, nasa PRC. Nasa pa rin. PRC. PRC pa rin, of course, yung mga kapitan, ganyan. Okay. Now, sir, ilan po ang empleyado ng ating Marina? Kasi napakalaki ng ating responsibility. Yun nga eh. Ang laki ng responsibility nationwide, pero ang aming manpower complement nasa 536 lang. Ang dami nyo, ma'am. Yun nga, kaya medyo hirap. Pero merong ginagawa ngayon yung aming administration na nagha-hire kami ngayon, nag-fill up ng mga vacant positions, nag-create ng mga extension offices No, that's para good. mapalapit yung aming serbisyo sa publiko. Yan, kasi malaki at malawak ang function ng Maritime Industry Authority. Now, ma'am, I wish we had more time, but we don't. So, I'm going to give you a couple of moments to address the audience para ipakilala sa kanila. Kasi ipa-flash natin ulit ang inyong contact details after this segment para makapag-inquire yung ating mga kababayan sa inyong additional services at lalo na pag narinig ni hiring, trabaho yan, katumbas yan sa ating mga kababayan. You have the chance, ma'am. Okay. At this point po, gusto po namin pasalamatan ang programang Approve kasi po through this program nakikilala po ang aming ahensya, lalo na po ang aming ahensya, ang Maritime Industry Authority. Nakadalasan po nakikilala lang kami pagka mayroong mga aksidente. Kaya dito sa programang ito po, malalaman niyo po kung ano yung mga serbisyo pa na pwedeng ma-avail sa aming ahensya. At saka may kakampi sila, ano? Yes. Yes, okay. Si Sir. Ganun po, pinapasalamatan ko rin po yung programang Approve sa pagkakataong ibinigay po ninyo sa amin para You're very much welcome, sir. para makilala naman po kung ano yung Maritime Industry Authority
na mayroon palang nag-exist na government agencies na siyang namamahala sa maritime industry po natin. Hindi lamang po sa makikilala mo sa barko, sa ano, pati na po yung mga seafarers po natin na sila yung malaking porsyento po yung tinutulong nila sa ekonomiya ng Pilipinas. Right. At ang Maritime Industry Authority ay hindi lamang acronym, hindi lamang yan building, kundi may mga taong katulad ni Ma'am Delia at saka ni Sir Efren na haharap sa ating mga kababayan kung kakailanganin ang assistance ninyo. Okay. Ma'am, mga kaibigan, ating pong nakasama ngayon si Ma'am Delia Lorenzo at si Mr. Efren Juan Borsi Jr. Sila po ang Division Chiefs. Dalawa kayo talaga. Yeah. Okay. Planning and Policy Office ng Maritime Industry Authority. Sana po kayo magdadala at kung meron po kayong mga programs, may gusto kayo paalam sa ating mga kababayan, Approve will always be here for you, ma'am. Yeah. Yes, Maraming ma'am. salamat po. Thank you very much din po. Diyan lamang po kayo. Mga kaibigan, nariyan po ang Marina Maritime Industry Authority. Narinig ninyo kung ano ang mga responsibilities nila at pananagutan nila sa ating taong bayan at maging sa ating mga negosyante na-involve sa shipping industry. Nandyan lamang po sila. Ipa-flash natin uli ang kanilang mga contact details sa inyong screen. Tawagan na po sila. Ano po mga kaibigan? Wala tayong oras. Approve na 30 minutes. Kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Webes, yung alas 5:30 ng hapon. Kami po ay inyong makakasama at your service. Ako si Elaine Fuentes at ito ang Approve. Gawin natin to.